Yes, good morning. Ramdam na ramdam talaga yung inflation. Kakatapos ko palang magpa-rehistro ng motor at ang bilis lang. Kaso nga lang medyo tumaas ng konti yung bayad compare dun sa binayad ko last year, dun sa emission at saka dun sa registration ng ng motor. Pero ang bilis lang. Tapos big shoutout nga pala dun sa mga staff ng pinagpa-anuhan ko, emission dun sa Yumi. Yan sa may Panay lang yun. Nakakatuwa, alam niyo yun, yung makaka-appreciate ng itsura nung motor. Lalo na yung hindi ko nakita ko ano yung name niya. Medyo elder na kasi siya. Siguro baka senior supervisor o na yun. Tuwan-tuwa siya dun sa itsura ng motor kasi nga daw classic. Pero feeling ko nga usually ang nakaka-appreciate nito itsura ng motor natin yung medyo may mga edad na. Pero hindi ko alam hindi ko sasabing may edad na ako pero trip ko talaga yung mga classic looking na motor at saka sasakyan. Bilis lang, ang bilis ng emission. Tapos nung pala sa emission nung pumunta na ako sa LTO kasi may insurance na rin naman na ako kaya diretso na agad. Tapos nung in-inspect nila yung motor, well syempre marami silang chine-check. Usually ganoon naman talaga kasi trabaho nila yun. Isa sa mga medyo nagkaroon ng, hindi ko naman sasabing problema, napansin nila is yung bar and side mirror. Dahil nga di ba bawal ang bar and side mirror technically sa mga motor. Pero meron kasi yan merong exemption to the rule. Ngayon, yung motor natin is kasama sa exemption kasi yan yung stock niya na side mirror. Na i-justify ko naman sa kanila na this is the stock side mirror of Rusi Classic 250 carb type. Kasi nung nag-check din sila, syempre vinalidate din naman nila yung sinabi ko. Nung check nila, they've told me na accessories to. Kasi yung nakita nila Rusi Classic 250 nandito yung side mirror. Ngayon, ang justification ko doon, yung nakita kasi nila is yung FI. Yung FI nandyan talaga yung side mirror. But the carb type, yan ang stock niyan. So nakalusot tayo doon sa technically hindi pangit yung word na nakalusot. Napagbigyan tayo kasi nga tama naman yung ginawa natin na hindi naman tayo nagpalit ng side mirror. That is the stock side mirror of Rusi Classic 250. Yan talaga, hindi yan aftermarket. Kita nyo nga fading na yung color. Pero I do understand naman yung point nila kasi syempre magpaparehistro ako dapat i-check talaga yan lahat kung sumunod ba or kung tama ba yung nandun sa motor. And the other thing na sinita rin nila sa akin is yung aking plaka. Yung plaka kasi ng motor na to, if you can recognize or you can recall, nawala. So ang gamit ko ngayon is temporary plate number, pero nakalusot pa rin tayo. Kasi meron akong authority to use temporary plate. Kinuha ko yon sa LTO dahil nga nag-request ako ng panibago kong plaka. So doon sa vlog ko na yon or sa video ko na yon, marami nagtatanong kung nakuha ko na ba yung plaka ko. Unfortunately, hindi ko pa siya nakukuha. So sa dami ng mga nagtatanong, hindi ko na rin iba masagot. Ngayon, pupuntahan ko ulit yung LTO kung saan ako nagpa-request ng aking original na plaka. And hopefully, sana meron na yung original na plaka para yun na yung ikakabit ko sa motor. Pero ako, hindi ako natatakot na ma-checkpoint kasi nga may authority to use ako. Speaking of checkpoint, nung okay na, di ba sinabi naman nila doon sa LTO na okay yung side mirror ko, they recommended or suggested na mas maganda kung nandito daw yung side mirror ko kasi baka daw
ma-check ako or ma-checkpoint, maabala ako kasi on the checkpoint they will going to ask me na mali yung side mirror ko, so i-justify ko uli. Ang sa akin naman okay lang kahit i-justify kasi gusto ko talaga yung itsura niya eh. Yan yung isa sa buying point ko dito sa Rusi Classic 250 is yung angas ng side mirror niya, naka bar end na hindi ako problema. Pero yun nga lang, I'll just going to justify sa mga checkpoints or kapag kaganyan nagpaparehistro ko na that is the stock side mirror of Rusi Classic 250. Going back kung ano yung sinasabi ko kanina, yung dun sa plate number, tagal na. I guess it's already more than 1 year nung nag-request ako, if I can recall correctly, more than 1 year na. Hindi ko rin kasi alam eh, minsan I do have my fault dun sa kung bakit wala pa, kung halimbawa nandun na, kasi matagal-tagal na rin huling punta ko dun sa LTO to ask if ever available na yung plaka ko. Pero cross finger, sana available na para yun yung maikabit na. At natuto na ako kapag kinabit ko yun, papalamanan ko na ng ano sa ilalim, plating na kahoy para or fiber para pag humahangin hindi masisira, kasi ang daling masira. Nipis kasi nung plaka. Also, I am not really sure kasi nga 'di ba nagkaroon tayo ng ng non-contact apprehension yung dyan sa Commonwealth. Walang lumabas doon sa aking pagpaparehistro na meron akong violation. So, isa lang ang ibig sabihin nun, sumusunod tayo sa NCAP. Nung mga panahon na pinatupad kasi yon, talaga naman susunod at susunod ka. Pero syempre, alam niyo yung by habit, yung you are forced na to follow rules. Tapos syempre nga dahil sobrang higpit, sobrang talagang minomonitor hanggang sa ayun, makakasanayan mo na. Parang lang yan, disiplina sa pagkain. Makakasanayan mo na you're not eating unhealthy foods. Wow, naisundot ko pa yun, no? At dahil nasayahan kanina doon sa LTO tuloy sa emission ng kakabomba-bomba, ang daming bombang naganap, papagas muna ako. Nakakatuwa talaga yung nila dito yun, gasoline station dito sa Isa Avenue, nakahang yung yung mga lagayan ng gas, or I mean yung papagas. So pagas muna tayo, tapos biyahe. So tapos na tayo magpagas at ang LTO ayan lang, lapit na lang, few distance away lang dun sa gasoline station. Kakaalaman na kung nandyan na ba, available na ba yung plaka. LTO, hindi ako magpaparehistro. LTO, okay. Yeah. Ikot muna at kailangan muna nating mag-park, tapos babalik uli doon. Diretso lang daw ang parking doon sa second gate. Probably this is the second gate. Saan ba yan? Ayun, second gate, nakita ko na. Akala ko dito first gate pala yun. Nakita ko na yung parking ng motor. At andito ang parking ng motor. Tandanan, tanan. Paano nila iangat yung motor nila doon sa taas? Ang galing ah. Ako, hanap muna tayo ng parking. Parking. Ganap muna ako dito ng naman pupaparkan, tapos punta ako dun sa loob ng LTO din. Siguro update ko kayo kung ano ba ang magiging status, kung makukuha ko ba, meron na ba o wala pa. Whoopee!
So done na tayo sa LTO after 1 year and 4 months. Sa wakas wala pa rin yung plaka. Ay nako. Unfortunately wala pa raw, hindi pa daw available yung plate number. So ngayon ang ginawa nila nung pagpunta ko doon, dahil nga hindi pa available yung plate number, nilagyan lang or in-update lang nila yung ginagamit ko na certificate to use or yung authorization to use temporary plate number. So yun pa rin yung papakita ko kapag na checkpoint, tsaka pagka nagpa-register ako next year, kung halimbawa hindi pa rin available yung plaka ng motor. Pero sana bago tawag dito, magparehistro next year, available na yung plate number na itong motor. On my end wala naman akong problema kahit wala pa yung plaka na itong motor, kasi I can use temporary plate na naman I can use temporary or certificate to use temporary plate. Mas matibay pa yung nakakabit na plate number sa motor ko, hindi pa matatanggal basta-basta kasi fiberglass. Pero yun nga lang talaga, dalawa ang lagi kong pinapakita sa checkpoint kapag re-request niya, is yung ORCR, at the same time yung certificate to use temporary or authority to use temporary plate number. Ganun talaga siguro, dahil masyadong marami pa rin talaga na kumukuha or may mga backlog pa si LTO para dun sa mga plate number ng mga sasakyan. Ayun, tapos pagkagaling ko dun sa releasing, pinapunta nila ako sa property section. Binigay ko na lang yung contact details ko ron sa property section para kukontakin na lang daw nila ako kung available na yung plaka, para at least hindi na hassle sa akin kapag pupunta-punta pa ako dyan sa LTO para mag-inquire. Pero kung halimbawa naman malapit lang ako dyan sa LTO, tatanong-tanong ako. Siguro hanggang dito na lang tong random vlog na to. Sana nasagot ko yung mga ibang nagtatanong dun sa other video ko kung kailan or kung na-release na daw, kung nakuha ko na yung bagong plaka nitong motor, dahil nga nag-request ng copy dahil nga nawala nun. Unfortunately wala pa rin, pero don't lose hope, baka sa mga susunod na panahon meron na yan. Saka kung halimbawa nawalan tayo ng plaka o gusto nyo magpa-duplicate, at least you do have an idea. Yung sa akin is 1 year and 4 months na, wala pa rin. Ingat na lang sa mga bumabiyahe at ingatan ninyo ang mga plaka ninyo na hindi mawala at masira. Peace, signing out. Ciao.